amazingly, kadugtong siya ng Bible reading kanina umaga. Okay? In Matthew chapter 9, tayo pala tayo tumayo. Matthew chapter 9, verse 36 hanggang verse 38. Matthew chapter 9, verse 36 hanggang verse 38. Masahin ko na lang po, paksan na lang na inyong paningin. At ang ating matutunghayan, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Then saith unto his disciples, Harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Okay, so dyan nakuha yun, yung Lord of the harvest. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami ay may kalayaan na makapag-aral ng iyong banal na salita. Dalangin po namin, Ama, na patuloy niyo po kaming samahan. Kayo po maglinis sa aming mga puso upang sa ganon ang bawat salita na aming maririnig ay hindi lamang po namin maintindihan, kundi bagkos ito po'y tumimo sa aming mga puso at isipan, at dalangin po namin, Ama, ito po'y aming maisabuhay. Hinihingi po namin ang banal na Espiritu, ang malayang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. Now, dito sa pagkakataong ito, mga kapatid, you have to understand what the context is. Okay? Bagaman madalas nating marinig ito, specifically in verse 38, na sabi dyan, Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. So, it talks about somehow parang evangelism. Tama? Kasi nananalangin tayo sa Diyos na magpadala siya ng mga manggagawa sapagkat, alam yon, sa harvest o di kaya dun sa tinatawag po nating pagpapadalhan sa kanila ng Panginoon ay kulang ng mga manggagawa upang umani, okay, sa anihan, okay, ng ating Panginoon. Notice the word here. Kasi sabi dyan, will send forth laborers into his harvest. Not to certain people, not to become a group, kundi tinatawag ng Panginoon ang mga taong ito sa Kanya. Bakit? Sa kanila siya. So we are acknowledging God as sovereign above everything that we know and everything that we have. Now, ano nga ba ang makikita po natin dyan? First of all, we need to understand the context first. Okay? Sinabi ito ng Panginoon, not to the church, but to the Israelites. Why? Tingnan po natin. Verse 35. Okay? Verse 35, And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. Naalala mo sinabi ko po last time? Sa atin, pinangaral po, gospel, but not the gospel of the kingdom, but rather the gospel of the grace ng ating Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. We understand the grace because we are not the first plan, okay, to become or to be the recipient o tagatanggap una ng kaligtasan. In Matthew, nakita din po natin yan, tama? Nung pinangalanan ng Panginoon, Matthew 1:21, naalala niyo? And you will call him Jesus, tingnan nga natin, to be exact. In Matthew chapter 1, verse 21, And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people. Okay? Sino yung people niya dito? Israel. His people from their what? Sins. So, balik tayo sa panahon ng Israel. Okay, naalala nyo, nagkandaletse-letse ang buhay nila kasi pasaway sila sa Lord.
Okay, ang ginagawa ng Panginoon, they were under captivity. Alam yan, tapos i-restore sila ng Panginoon. And then, alam yan, hanggang di na sila nga nakabangon, hanggang ginawa ng Panginoon yung tuloy-tuloy na pagpapaalala sa kanilang Panginoon. The Lord is using their enemies, their situation, their difficulties in life para maintindihan na walang ibang Diyos kundi ang Diyos lamang sa Israel. Now, dito sa pagkakataong ito, nasakop sila, not the Philistines, not the Amalekites, but this time around, sino? Mga Romans. So, they are expecting na palalayain sila doon. Okay? So, yung pagpapalaya na yan, akala nila, yun yung purpose ng pagdating ng Panginoon. Tandaan po natin, what's the purpose of Jesus? To save His people from their sins. Hindi napunta ang Panginoon para payamanin sila. Okay? Hindi lamang yun eh. If you will notice, in the same chapter, verse 24, ano ginawa ng Panginoon? Tatlong sunod-sunod ang ginawa niya dyan eh. Okay? Siya ay bumuhay ng patay. Okay? Sa verse 24, mababasa niya, 24, and He said unto them, give place, for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed Him to scorn. Okay? Sunod, binigyan niya ng paningin yung bulag. Makita po natin sa verse 27. And when Jesus departed, then two blind men following, crying, Thou Son of David, have mercy on us. Anong ginawa niya? 29. Then He touched the eye, saying, according to your faith, be it unto you. Pinagaling niya. Okay? Hindi nagtapos doon. Sa verse 32, anong ginawa ng Panginoon? Ina-encounter niya yung mga demon-possessed. Okay? Tingnan natin 32. Ang sabi sa 32, ganito, and they went out, behold, they brought to Him a dumb man possessed with the devil. Balikan natin. So, sabi natin, hindi na parito ang Panginoon for the Israelite para palayain sila sa mga Romano. Di ba? In fact, hindi rin napunta ang Panginoon during this time para lamang pagalingin ng sakit. That is not the job description ng ating Panginoong Jesus. But rather, why Jesus is doing this is for what? For a sign. Bakit? Kasi kinakailangan maintindihan ng Israel na naparito ang Panginoon, siya yung pinangako noong una pa, at makakalaya sila sa kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Yun yung mensahe ng Panginoon. That is the message of the gospel of the kingdom of heaven. Kaya pala paulit-ulit, sabi doon, no, repent. Repent from what? Sinning. Pagkakasala. Ulitin ko, ang mensaheng ito ay para sa Israel. Dapat ang design dyan, so ang Israel, nakaligtas sa kasalanan. Kakalat ngayon dapat yan eh. Okay? Kaso nga lang, sabi nga natin, on the latter part, hindi naniwala ang Israel. So it opened doors. Sa panahon natin ngayon, Gentiles, meaning to say, hindi tayo Jew, nasa atin na ngayon. Nagkaroon tayo ng tinatawag na grace. Kaya yung tinanggap natin, the gospel of grace. Tingnan pa natin para mas malinaw po sa inyo. Okay? Now in verse 35. So balik tayo. And Jesus went forth again in all the cities and villages, teaching in their synagogues. Ano yung tinuturo niya? I am the Messiah. Okay? And then, preaching the gospel of the kingdom. Kasi sino si Jesus? King. So kung king siya, dapat ikaw as his subject, sumusunod ka sa king. Tama? So kasi alam ng Israel to eh. Unfortunately, hindi nila ito naintindihan fully. Kasi nga, meron silang sariling perception ng pagsunod sa Panginoon. Yan ang mahirap sa mga sumusunod sa Panginoon. Kapag hindi nila sinusunod ang gusto ng Panginoon, ang gusto nilang sundin, yung paraan ng gusto nilang pagsunod. Ayoko sa church na to, walang praise and worship. Gusto ko may praise and worship. Ayoko sa church na to, bawal na nakapantalon ng babae. Gusto ko pwede magpantalon. Alam mo yan?
Ay, ayaw ko sa church na to kasi puro giving. Puro pera, puro pera yung tsukini. Nakasawa na ano yan. Hindi pwedeng ganun. You see, when we are talking about following Jesus, it's not about your trip. Hindi naman trip-trip ang pagsunod sa Panginoon eh. Kaya nga sabi ni Jesus, if any man will come after me, let him deny himself. Napaka-importante nun. Hindi, alam mo yun, magbibigay ka lang kung kailan ka lang meron. Alam mo yun, hindi ka lang susunod sa Panginoon dahil, mapali, kainin na ako mo, total, alam mo yun, pwede ko naman gawin to eh. Hindi ganun ang pagsunod. That is the saddest part. Kung meron kang sariling konsepto ng pagsunod at hindi mo sinusunod yung konsepto ng Panginoon, patay tayo dyan. At maraming tao tinatawag ngayon ng Panginoon upang pagsisihan nila itong certain sin na ito sa kanilang buhay upang maisuko po natin ito. Kasi even the Lord Jesus, tuloy natin preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Kasi kung ito yung purpose ng Panginoon, yung magpagaling ng sakit, okay? Magpagaling ng karamdaman, sana wala na may sakit during that time. Tama? Kaso meron pa rin eh. Kasi nga, hindi yan ang job description ng Panginoon. Kung bakit siya nagpagaling, to give them a sign. Okay? To give them a sign na si Jesus talaga yung Messiah. Siya talaga to. So ngayon, inilalatag ito sa mga tao, pero hindi nila maintindihan. Tingnan natin. Verse 36. But when he saw the multitudes, okay, he was moved with compassion on them. Naawa siya. Alam niyo bakit? Ang boses ko. Because they fainted and were scattered abroad. Ibig sabihin, kapag kayo fainted, pagod, ibig sabihin marami kang ginagawa. Tama? Pag pagod, may ginagawa. Mayroon papagod yung walang ginagawa. Sabi, mali ka dyan, pastor. Makakapagaling ang gagawan. Yung mga masarap sampalin no? Pero, logically speaking, yung napapagod, yung may ginagawa. Pero mas nakakapagod, yung may ginagawa ka, pero hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. O yung ginagawa mo, walang kwenta. Okay? Ang Israel, they wanted to get right with God in their own terms. And they're messing big time. Na ang sinasabi lang ng Panginoon, sumampalataya kayo kay Jesus sa akin. And they're doing everything, alam mo, nakita nila, they are tired, okay? Sabi dyan, fainted and were scattered abroad. Kung nangagkalat sila eh. Ibig sabihin nangagkalat, di nila alam kung saan yung direksyon nila. In short, ganito pag dugtong-dugtongin natin, ang daming tanda na si Jesus ang Mesaya. Sa Israel siya yung tagapagligtas. Ang dapat gawin, sumampalataya lang sa kanila. Kaso paikot-ikot sila. Alam mo yun? Parang yung people na inutusan ng nanay. Punan mo nitang sandok ng kusina. Durot-durot niya, durot. At yun niya ka rin. Ano sabihin ng nanay? Matuktok na kamoy, may paikit. Ganun nangyayari sa Israel. Okay? Ngayon, dito napapasok yung ating pong text sa verse 37. Okay? By the way, tuloy po natin. Scattered abroad as the sheep having no shepherd. Notice they are sheep kasi sa Diyos sila. Kaso nga lang, although they are sheep, anong problema? Hindi nila kinikilala ang Panginoon eh. Okay? Tuloy natin, 37. Then saith he unto his disciples, yan yung mga alagad, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into the harvest. So nakita niya, ang daming nangakalat na Israel. Yung pala yung context ng Lord of the harvest.
Yung Lord of the harvest na tinutukoy dito, it is the God of Israel to gather the Israelites. Kailangan pa natin ng proof na ang unang, alam mo yan, pagparito ng Panginoon, hindi sa buong mundo, hindi sa mga Gentiles, kundi sa Jew. Lipat lang tayo. Matthew chapter 10, verse 5. Matthew 10:5. Ito, para mas malinaw. Okay? Dito na tingnan. Ayan. These 12, kasi dito na. So, ang sabi ni Jesus, pray to the Lord the harvest. May mga alagad siya, 12. So, tawag dito, kinumand niya. Okay? In-instruct niya. Ngayon, sabi dito, these 12, Jesus sent forth and commanded them, saying, go not. Go not. Okay? Into the way of the Gentiles. Sino yung Gentiles? Gentiles are the people na hindi Israel. And that includes us. So, noong unang pagparito ng Panginoon, not for the Gentiles. You know? Okay? And into any city of the Samaritans. Sino naman yung Samaritans? Samaritans, half Jew and half something else. So, very specific ang Panginoon. Okay? Very specific sa kanyang instruction. Kasi nga, kung anong sinabi ng Panginoon, yun yung gagawin niya. Yun ang maganda sa Lord, no? Amen? Some of you will not appreciate it kasi parang Gentile tayo, pastor. Hindi po. Gusto kong makita ninyo kung gaano ka-organize ang ating Panginoon. Kung gaano ka-specific ang ating Panginoon at kung gaano katotoo siya na tumutupad ng kanyang pangako. Kaya nung napunta siya sa Israel, alam mo yan, ginawa niya ito upang maipakita niya sa Israel na totoo ang Diyos sa kanyang pangako sa pamamagitan ni Kristo. Ayan Okay? Matthew 10:5, go not into the way of the Gentiles. Wala pa tayo dito. Okay? So, balik tayo. So, Matthew chapter 9, the Lord of the harvest is a prayer ng mga alagad so that the Israelites, okay, will be spared upang maligtas po sila and somehow to gathered, kasi nga they are scattered, tama? Pansinin niyo pa to. Tuloy natin. Matthew 10 verse 6. Okay? Matthew 10 verse 6. But go rather, ano sabi dyan? To the lost sheep of the house of Israel. Kanina, ang sabi po natin, ang sabi po dyan, kanina, di ba sa verse 36, pansinin niyo, sabi dyan, ano description? Huwag kayong pumunta sa mga hintil, kahit sa mga Samaritano. Okay? But go saan? To the lost sheep of Israel. Ngayon, ang sabi po dito sa Matthew 9:36, but when he saw the multitude, he was moved, and then sa bandang baba, as sheep having no shepherd. Pag wala kang shepherd, anong tendency mo? Maliligaw ka talaga. Wala kang shepherd Tama? So it makes sense? So tinitingnan natin ngayon. The Lord of the harvest is a commandment to the Israelites. Ngayon, Pastor, anong kinalaman ng mensaheng ito o yung pinapoint out mo sa atin as a church? 3 bagay ang iiwan ko sa inyo. Para at least clear na to sa inyo, ha? The Lord of the harvest is, alam mo yan, commandment ng Panginoon so that merong mag-gather ng lost sheep of the Israelites. Okay? So, 3 bagay iwan po natin ngayon dito. Now, ang commandment ng Panginoon sa church is to go, tama? And preach to all nation. Okay? To all nation, not only to Israel. Kaya nga, ang apostle po to the church ay si Apostle Paul lang Okay? Kasi siya yung apostle to the Gentiles. Okay? So, kaya nga dun tayo humuhugot. Okay? So, basta ba magamin Lord of the harvest? In a sense, no. Pero kinakailangan maintindihan natin yung context. Kasi ganun din yan Kinakailangan mag-pray din tayo sa Panginoon ng mga manggagawa. Tama? So, kinakailangan sapagkat maraming tao ngayon ang hinug na. Okay? In fact, sa sobrang hinog,
even our time today, hindi nyo alam kung kailan po babalik ang Panginoon. Kaya kung hanggang ngayon, alam mo yun, ginugugol ninyo ang time ninyo sa mga walang kwentang bagay, na instead, sa mga maka-Diyos na bagay, makalangit na bagay, ginugugol natin ang time natin sa mga bagay na hindi naman makapagbibigay ng kalaguan spiritual. And that is very, what's the word? Saddening. Di ba? It's very sad. Nakakalungkot. Kaya wag po natin gagawin yan. Tatlong bagay. Number one, when God is commanding us, okay, to share the gospel, number one, do not get tired of reaching and dealing with people. That's point number one. Do not get tired of reaching and dealing with people. Alam nyo, hindi madali ang magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga when the Lord Jesus commanded the disciple to the Israel, sabi niya, pray ye, okay, to the Lord of the harvest, so that He may send laborers. Ganun din po, ako naniniwala, okay, inuutusan tayo ng Panginoon for us to reach out. Hindi ka naging Kristiyano para pag-usapan natin paano ka yumaman. Nagigets po niyo? Hindi ganun yun eh. Kaya nga ang mensaheng tinuturo po natin, what shall profit a man? Paulit-ulit ko sinasabi ito, tama? If he gains the whole world and loses his own soul. Anong mapapala ng tao kung makamtan niya man ang buong sanlibutan, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? If your church is teaching how to become a good person in this earth, okay ho yun. Pero kung focus lang dito sa mundo, patay tayo dyan. Diba? It's not about, feeling good about yourselves. Kung hanggang ngayon, hindi pa rin settle yung damdamin mo, naghahanap ka pa rin ng attention sa ibang tao, pag wala na nagla-like sa mga, Facebook account mo, feeling mo defeated ka na, patay tayo dyan. That's not Christianity at all. Ang pagiging mananampalataya, we discover ourselves na ang dami-daming pwedeng baguhin ng Panginoon at pinapabago natin sa Kanya. Kasama yung pagbabago dyan, yung pagbabago ng isip, na dati-dati ayaw mo sa gawain, pero dahil mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo ang Kanyang gawain. Inseparable yan eh, tama? Tama? Kung mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang gawain ng Panginoon. Magkasunod yun, ha? Hindi na una yung mamahalin mo yung gawain para mahal mo. No, dapat mahal mo muna ang Panginoon. Hello? Kasi iba, mahal muna yung gawain eh. Hindi. Mahalin mo muna ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon dapat ang pinaka-priority sa lahat ng bagay. Pastor, paano yung pangangailangan? Saka na yan. Ang Diyos ang bahala dyan. Okay? Ang Diyos ang bahala. Now, when we are sharing the gospel, which is part, okay, ng trabaho ng mananampalataya, ano dapat natin gawin? Do not get tired. Huwag kayo mapagod. Do not get tired of reaching and dealing with people. Alam nyo, ang evangelism, hindi yan paramihan ng recruit. Okay? Maliwanag. Kasi baka mamaya, thinking natin, hindi naman dadala mo sa Panginoon. Hindi ganon. Kundi ang tanong dito, ganito, tapat ka ba na nagbabahagi ng salita ng Diyos? Hindi yung gano'ng karami. Hindi yun. Hindi yun. Ang totoong nag-e-engage sa evangelism, mula noon hanggang ngayon, hindi siya tumitigil sa pagiging witness sa Panginoon. Kaya sabi ko po kanina, di ba? Anong ginawa ng Panginoon before these verses? Siya po ay bumuhay ng patay. Siya po ay nagpagaling ng bulag. Tama? At pangatlo, siya po ay nagpalayas ng demonyo. Actually, may kasingit pa yun eh. Pinagaling niya yung dinudugo. Bali, 4. Pero setting aside that, yung 3 lang.
Para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi ka makapagbabahagi ng salita ng Diyos kung patay ka. Tama? Dapat ma-born again ka muna. Hindi ka makapagbabahagi ng salita. You cannot be a witness if you are blind. Ang saksi, pinaka-importante niya, alam niya, nasaksihan niya. Nakita niya. Pag nakita mo ang karanasan ng pagiging Kristiyano, hindi ka antukin sa gawain ng Panginoon. Naniniwala ako dyan. Hindi ka naboboring sa gawain ng Panginoon. Ang saya ng gawain ng Panginoon, wala sa music. Nasa ningning ng pagkakakilala mo sa Panginoon. Nakakalungkot, although I am invited, alam to, sa yung Honorian for Christ, dahil Pentecostal itong mga kasama ko, sadly, they're much driven more on emotion. Nakakalungkot. Kapag wala ng music, alam mo yan, wala nang gana. Nakakalungkot. We as a Baptist, somehow, we are trained. Okay? Kaya nga, sabi ko nga, kung wala kang banal na spirito, kasi dito puro Bible reading, memory verse, yung walang spirito ng Panginoon, aantokin yan. Hindi na-enjoy yan. Hindi, promise. Sabi naman yun ng 1 Corinthians eh. Kaya ibang church, sa sobrang hirap, hatakin yan, gagawa ng gimmick. Magme-music sila dyan. Yan, yung nakaka-indak. Pero pagdating sa word, wala na. Kaya pansin na pansin ninyo, sa mga ibang churches na nag-claim na Christian, pag mas marami ang music at kukunti lang yung word, kukunti na lang tapos wala pang kwenta, may sakit yung church na yan. Tapos yung music, puro rak-rak. Oh, I love you, Lord. Puro damdam. Hindi totoo. Ano, niloloko mo lang ang Diyos. I love you ka, tapos mamaya, chismosa ka pa rin. Sugarol ka pa rin. Di ba? Hindi ka nga nagmumura, mapanyira na ka man. Di ba? So mga kapatid, bagaman we are talking about evangelism, ang hirap kasi makapag-evangelize, magbebenta ka ng pampatubo ng buhok, ang kintab ng noo mo. Pre, bilhin mo to. Ano yan, pre? Pampatubo ng buhok. Tapos, ching! O di kaya, pampaputi. O di ba? Daig mo pa yung kawaling. Nagigets yung ibig kong sabihin? I'm not saying na sa'yo nakasalalay. Pero ibig sabihin, mas kapani-paniwala sa taong nakasaksi. Kasi wala naman tayong ibang sasabihin kundi ginawa ng Panginoon. At ikukwento mo na lang, tama? Na nang dahil nakita ko yung kaligtasan ng Panginoon, binago niya yung buhay ko. Kaya nga the message is not your testimony, but rather the power of God in your life. Baga may mga ibang tao, di nila papakinggan, hayaan nyo lang. Kasi hindi naman tayo nagtitinda ng sabon eh. Nagpapakilala tayo ng relasyon sa Panginoon. Marami talagang tao ang hindi tatanggap sa Panginoon. Pero it doesn't matter bilang isang mananampalataya. Ano point number 1? Do not get tired of reaching and dealing with people. Bakit? Kasi alam natin na totoo ang ating tinanggap. Totoo ba yung tinanggap niyo? Huwag kayong magsawa sa evangelism. Number 2, do not lose hope in difficult times. Do not lose hope in difficult times. Okay? Huwag tayong mawawala ng pag-asa sa panahon ng kahirapan o sa panahon ng pagsubok. Mga kapatid, sometimes difficulties, we always think of that as an obstacle. Always change the mindset. Kapag nahirapan kayo, huwag niyo isipin obstacle yan, but rather opportunity. Sometimes hindi matatawag na blessing eh. Kasi talaga, mahirap nga naman talaga eh. But rather think of that as an opportunity. What kind of opportunity? An opportunity to be more close to God kasi wala kang ibang tatakbuhan. Pangit ganito, nahirapan ka. Okay? Pinag-pray mo. Kasi talagang andyan pa rin eh.
So, ano sabi ni James? Titiisin mo dapat kaso hindi pa nadidevelop yung patience mo. Okay? Ano gagawin mo? Tatakbo ka ngayon on the opposite side. Kung ano yung mas kapanapanatag sa iyo, kung ano yung mas comfortable sa iyo, kahit hindi ka looban ng Diyos, ang tendency na ikakabagsak mo Mga kapatid, we should always remember, mga minamahal, na kapag sinasabi po nating difficulties, inihahanda ka ng Diyos sa isang mas malawak na gawain, yes, sa mas malawak na pagpapala. Kaya hindi nakapagtataka, marami po sa atin, hindi malubos yung pagpapala. And take note of this. Pag sinabi kong pagpapala, hindi lamang yung nagkaroon ka ng pera, okay, hindi lamang nagkaroon ka ng bahay, ng sasakyan, hindi lamang yung nakapag-abroad ka, that's not blessing at all. Magkaroon ka nga niyan, layo mo sa Panginoon, anong kwenta niyan? Wala ka pa rin kapayapaan. Wala ka pa rin ligaya. Diba? May pera ka nga, pero hindi ka masaya. Ito madalas nangyayari. Saan mo hanapin kasi mo? Sa Facebook. Popost ka lang ganyan, kahit walang kwenta. Pag may nag-like, marami-rami, ano ka kasaya? Kompleto ang araw mo. Diba? Let's make that a good example because that's reality. What if believers in Christ, I challenge you for a 1-week fasting of gadget. And then papalitan nyo, puro Word of God lang. Kakayanin nyo kaya? Masasabi ba natin purely na, alam mo yan, yes, ang kaligayahan ko sa Panginoon? Kasi yung mga kabataan ngayon, ihiwalay mo lang yung cellphone ng isang araw, ay, mangalgal na. Ewan ko lang kung may matandang ganon. Lako may cellphone, ay, para silang sinaniban ng laksalaksang demonyo sa katawan. Bahalang pakawan da. Diba? And that is true. Totoo yun. Mga kapatid, it's about time for us to discipline ourselves. Kasi kung talagang gusto natin maging mabuting saksi, tunay na saksi para sa Panginoon, kinakailangan kakitaan po tayo ng tunay na pagbabago. Kakitaan po tayo ng tunay na koneksyon sa Diyos. Ito, masakit to. Hindi lahat ng nasa church na to ay tunay. Kayo na lang makakapagsabi nun. Hindi kasi tayo kagaya ng ibang sekta na para bang kaming lahat ng ganitong sekta, kami lang ang totoo. Hindi tayo nag-claim ng ganon. Ang kine-claim natin, di ba, ang tunay na nasa Panginoon, nananatiling nasa Panginoon. Kahit na nasa loob ka pa ng Baptist Church, kung hindi ka naman totoo, pagdating mo sa bahay, sinungaling ka. Niloloko mo sarili mo. Di ba? Ididikit-dikit mo pa yung word na Baptist. O di ka, kaibigan mo yung pastor. Walang kwenta yun. Anong kwenta nun? Lahat tayo harap sa Panginoon. Anong sasabihin mo sa Lord? Mga kapatid, sabihin mo, Baptist ka? Ano ngayon, sabi ni Lord? Nagets po ninyo? Although, that is an additional, sabihin natin siguro, statement, but just to give you an idea, mga kapatid, it's not about the practices. Kaya nga kung babalikan po natin, bakit napagod itong Israel, ang sabi ng Panginoon? Kasi religious sila eh. They are church, they are temple people. And yet, ang sabi ng Panginoon, naawa siya. Kasi imbis na dapat kilala nila si Jesus, hindi nila kilala. So ngayon sabi ng Panginoon, pray now to the Lord of the harvest. Kasi may puso naman eh. Kaso nga lang, alam mo yun? Wow, grabe. It's the same thing for the church. Do not lose hope in difficult times. Hindi lamang to encouragement for us to go on in this life. Okay? Kundi yung term na do not lose hope in difficult times, even in evangelism. Di ba? Sinabihan ka ng Lord, anak, kahit walang press ngayon, maglakad ka. Magbigay ka ng tracts. Ating may makarinig ka, nakubisa, makanyang pala, makanyan.
Nag-quit ka na? Bakit? Ano ba sabi ng Lord? Kasi kung hindi ka tutuloy, hindi matutupad yung sinasabi ng Panginoon. Ano ba sinabi ng Panginoon? Kapag napahiya ka, sino napahiya? Ikaw? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, ako'y napahiya. Nag-evangelize ka, sumuko ka na, hindi naging totoo yung verse sa iyo. Pero kung nagpatuloy pa rin, sapagkat yan ang panuntunan ng Diyos in every believer, wala, hindi natuloy. Diba? Finally and last. Okay? Do not lose hope. Pangatlo, do not lose patience in serving the Lord. Kanina, sabi natin, do not lose hope in difficult times. Ngayon naman, in serving the Lord. Lahat tayo, dapat nagkakaroon ng tinatawag po nating parte sa gawain ng Panginoon. Hello? Do not ever think na porke nagbibigay kayo, sapat na yon. No, dapat may parte ka pa rin. Hello? Hindi ibig sabihin na akala mo, ginawa talaga natin secular eh. Diba? Wala akong bahagi, magbibigay na lang ako. Okay yon. Okay? Pero mas maganda at gustong i-develop pa ng Panginoon, as much as possible, ibigay mo lahat. Kasi hindi naman biro yung pagbibigyan eh. Tama? Imagine mo, binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Grabe. Sometimes when we are serving the Lord, parang feeling natin, ang Diyos pa yung may utang na loob eh. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, maging humble po tayo. Kasi wala naman tayo pagmamalaki. Yan na ang aking naging concept. At pilit ko pa rin iniisip up to now. No, hindi iniisip. Isinasa isip. Kasi at any time, pwede kang palitan. Okay? Hindi naman tayo irreplaceable eh. Tama? So lahat tayo at any time, at any moment, pwedeng palitan. Kaya ganoon lamang ang panawagan na sa bawat isa. Mahalin niyo yung family ninyo. Bakit? Kasi isa lang ini. Pero yung gawain sa church, nako, at any time, pwede kang palitan dyan. Pero hindi ibig sabihin na lahat tayo ay naglilingkod. Ibig sabihin ito mga kapatid, ibigay mo naman lahat. Diba? Itodo mo na. Kasi sa gawain ng Panginoon, dyan dinidevelop ang karakter mo. Kaya nga marami sa mga singers sa Hollywood, alam niyo po ba, sila, most of them, umaawit sa Sunday school? Hindi na siguro magbibigay ng example, but I know, you know some of them. Diba? If I'm not mistaken, Miley Cyrus, Sunday school kid yan. Taylor Swift, if I'm not mistaken, anak din yata yan, kung hindi ako nagkakamali. Kung tama ang akin, I'm not into music industry ng secular. Okay? But then, sabi ko nga, iba yung nasa gawain ng Panginoon eh. Marami sa mga nag-excel sa school, saan nag-start? Sunday schooler. Diba? Dahil bata pa lang, pwede na mag-lead, alam mo yun. Kaya mag-report sa harap kasi nga, na-develop sa pangit na salita, kumapal na yung muka. Pero kung hindi mo i-develop yung sarili mo, hindi ka magte-take part sa gawain ng Panginoon, di ba? Papaano ka lalago bilang isang tao? Ulitin ko, hindi ka iniligtas ng Panginoon para maupo lang sa mga upuan na yan. Meron kang bahagi, meron kang parte na dapat mong gampanan. Lahat. Kala mo pera lang, hindi. Oras. Hindi pwede yung trip-trip lang. Kung kailan mo lang gustong lumitaw, para kang, alam mo, palitaw, hindi ganun ang paglilingkod. Kaya nga salamat sa Diyos that majority of the members of the church today, di ba, they are faithful in attending worship service and prayer meeting. Di ba? Kung hindi man, natututo magpaalam sa pastor kasi kinikilala yung authority ng pastor sapagkat ang pastor ay binigay ng Diyos. Amen? So dito sa pagkakataong ito, again, going back, the Lord of the harvest
is very important. Okay? We should pray for him so that he may send workers. Okay? So he may send, alam mo yan, volunteers. Even though sabi ko nga, the setup is not for Israel, but rather for the church. Mga kapatid, kinakailangan i-volunteer natin ang ating sarili. Diba? Ipag-pray natin na mas marami pang manggagawa na humandle ng church. Okay? Kagaya, yung church ni Pastor Angeles, let's pray for that. Na kung sino man ang hawak dyan ay pagpatuloy yung kalooban ng Diyos. Kasi mapuputol na yung legacy, hindi man legacy, mapuputol na yung plano ng kung sino man yung pastor. But the legacy goes on. Siyempre, parte na yun eh. Hindi na maalis si Pastor Angeles. But the bottom line is, the church needs to accept na ang Diyos ang naglalagay ng pastor. At kung sino man inilalagay, dapat pagpasalamat at dapat igalang. Kaya nga sa church discipline, again, sabi nga, 3 yung tinatanong eh. Ano yung tinatanong? Una, ligtas ka na ba? Okay? Ligtas ka na ba? Pangalawa, faithful ka bang umaattend ng gawain ng Panginoon? Pangatlo, nagpapasakop ka ba sa leadership ng pastor mo? Pag yung 3 na yan, hindi na mimit, o kahit isa man dyan, kinakailangan yung muna yung i-deal. Okay? Kaya bakit di sumusunod? Bakit di pa nga naman ligtas? Diba? O baka naman, alam mo kung bakit kinakailangan discipline o kinakailangan undergo ng ganitong sitwasyon, baka naman hindi tapat sa gawain, yun muna. Paano ka magiging malago sa gawain kung lagi kang absent? Paano ka lalakas kung hindi ka present sa feeding of spiritual food? And syempre, final, paano mo didisiplinahin kung hindi naman nagpapasakop under the leadership ng pastor? Or worst, mas magaling pa sa pastor. Hindi ganyan ang panuntunan ng Panginoon. Although walang power ang pastor into any lives of the members, pero dapat natututunan ng mga kapatid na kahit paano magpasakop, magtanong sa pastor about, life, everything. Putulin niyo na yung sinasabi, yung mga naunan nating nakasama dito, na dakal na isipan ni pastor, hindi yung totoo yun. Meron kasi tayong dating ganong member na masyadong, ewan ko, anong ginawa sa paningin sa pastor, na sabing, hindi ho, mas malaki problema pag hindi yung sinabi sa pastor. Kasi kapag nagkandalet-letse na, wala na. Paano pa mare-revive? Paano pa magpapatuloy sa gawain ng Panginoon? Nagets po ninyo? Now, again, ayan na ba, kompleto. So, acknowledging and understanding the Lord of the harvest. So let us continue to pray na habang hindi pa naririnig ang rapture, palitan na natin yung isip natin. What kind of mindset, Pastor? Yung isip natin na pang makalupa, paano yung business ko, paano yung pag-abroad ko, paano yung pag-aasawa ko, paano yung pag-aaral ko, paano yung magiging trabaho ko, paano yung magiging pamilya ko. All of these things are secondary lamang, pero ang pangunahin nating trabaho bilang isang mananampalataya to glorify God. How we should glorify God? By praying to Him. Lord, send laborers to the field. Or maybe, baka ikaw yung tinatawag ng Lord. Diba? Kaya nga po meron tayong press ministry. It's about time for us to go out and tell to other people. Pastor, is na banda ako, okay lang yan. Ang sabi ng Panginoon, maging tapat ka sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa mensahe na amin pong napakinggan. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, sa patuloy po kaming samahan. Father, forgive us for rejecting and sometimes, Lord, ignoring your calling to us. Panginoon, alam ko po, tinatawag niyo po kami upang kami maging tagasunod, upang maging bahagi po kami ng inyong banal na salita. Dalangin ko po, Lord, na patuloy na maitanghal ang iyong pangalan. Nadalangin po, Panginoon Diyos, matutunan po namin na ipabago ang aming mga sarili sa inyo. Bless us, O God, and I pray that you continue to
give us the wisdom in every ministry na pinagkatiwala niyo po sa amin. We ask, Father, continue to give us the audacity and the tenacity, Lord, in sharing the gospel. Lord, salamat po ng marami. Binabalik po namin sa iyong papuri ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po at magandang gabi sa ating po lahat.